Hello SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito pag-uusapan po natin, huling 5 years na hulog lang ba ang babasihan ni SSS para sa computation ng iyong monthly pension? Babasahin natin tong comment ni Sir Art Silvazar. Sabi niya, hello po ma'am. Tanong po namin to sa mga kasama ko dito, mga OFW po kami. Hello! Sabi po kasi nila na dapat doon na maghulog ng maximum pag huling 5 years na lang na mag 60 years old na po. Kasi yun lang daw ang pinagbabasihan ng SSS sa pag-compute ng pensyon. Paano naman po yung naghulog ng maximum simula noon hanggang sa nag-retired po? Pareho lang ba sila ng pensyon? Sana mapansin. Okay guys, ganito po ha. Yung nakikita nyo ngayon sa screen, ito po yung 3 factors na kung saan nakadepend po ang amount ng ating retirement benefits. So itong number 1, sabi dito average monthly salary credit or AMSC, or the number and amount of monthly contributions paid by the member. Pangalawa naman ang CYS or credited years of service. And then pangatlo, number of dependent children if any. Ngayon sa questions nyo po, dito yung pasok sa AMSC, yung average monthly salary credit. Meron ditong 1 and 2. Kung alin dito guys, ang may pinakamataas na computation, yun ang kukunin ni SSS, yun ang gagamitin para sa ating monthly pension. Ngayon doon sa nag-comment sa tanong nyo na last 5 years lang ba talaga ang babasihan ni SSS sa computation? Ito yun, pasok po yan sa number 1 na formula. The last 60 monthly salary credits. So, babasihan natin ang pinakahuling hulog ng member na the last 60 months na hulog. Yun ang babasihan dito sa formula number 1. Okay? So, dito naman sa formula number 2, sa question nyo, sabi nyo dun sa questions, paano po yung mga nahulog dati? Nahulog ng matagal na. Dito yung pasok sa number 2, guys. Kaya ang sabi ko nga sa inyo lagi, wala namang sayang na contribution sa SSS dahil kahit sobrang tagal na ng contributions mo, kahit 1980 pa yan, from the start na nag-contribute ka with SSS, masasama po yun dito sa computation. Okay? So dito sa number 2, the sum of all the monthly salary credits paid prior to the semester of contingency divided by the number of monthly contributions paid in the same period. For example, dito sa number 2, nag-start ka ng contributions with SSS ng 1980. Tapos, ang total number ng contributions mo ay umabot ka na ng 300 months na contributions. So, yung 300 months na contributions na yon, i-add lahat ng monthly salary credits at i-divide siya to 300. Ngayon, ang result nun, titingnan ngayon ni SSS saan ang may pinakamataas na result ng kanyang AMSC. Itong sa formula number 1 na computation for the last 60 monthly lang niya na contributions, or ito sa number 2 na covered lahat ng contributions niya. Kung alin ang mas mataas, yun ang gagamitin ni SSS para maging average monthly salary credit mo. Na-gets nyo po? Maraming cases nga lang guys sa ating mga pensioners na nakikita ni SSS na mas malaki ang computation sa number 1, yung the last 5 years na contributions, compared kay number 2 na ay covered lahat ng contributions. Bakit? Dahil ang monthly salary credits dati, sobrang baba lang guys, compared ngayon. Imagine dati ang contributions, di ba, mga ano na dyan, mga matatanda na dyan, magkano lang contributions yung with SSS? 150? 250? 200? No? Meron akong nababasa na ganun lang ang contributions compared naman ngayon. Kaya mas mataas ang monthly salary credits sa the last 5 years compared sa dati pa guys, ang baba lang talaga. Not unless kung ang iyong contributions with SSS ay sobrang dami, as in 30 years or 40 years kang 50 years kang nagko-contribute tapos kumpleto mo yun, di ba? Pag i-add mo lahat yun, possible talaga na mas mataas ang iyong monthly salary credit sa number 2 compared kay number 1. Ang kinagandahan lang dito guys,
at least merong ganito si SSS. Hindi lang sila nagbe-base sa number 2. Nagbe-base din sila sa number 1 kung saan nag-a-adjust din kasi ang ating monthly salary credits. At kung alin ang pinakamataas dito, yun ang gagamitin ni SSS as your average monthly salary credits para sa computation. Baka may mag-comment dito, hindi sana hindi na kami nag-contribute dati. Dapat nag-contribute na lang kami nitong the last 5 years. Talo kayo dun guys, di ba? Hindi niyo naman alam ang buhay niyo eh. Paano pag nagkasakit kayo dati, wala kayong papala sa SSS dahil hindi kayo nag-contribute. Paano kapag nagka-disability kayo, wala kayong mapapala sa SSS dahil hindi kayo nag-contribute. Diba? Itong ginawa ni SSS sa computation, very fair na po ito guys sa ating mga members. At least merong dalawang choices na pagpipilian na kung saan ang may pinakamataas, yun ang gagamitin. Okay? So next naman guys, ito na yung formula para sa pagkuha ng ating monthly pension. May tatlong formula dito. Kung alin ang may pinakamataas na computation, yun ang ibibigay ni SSS as your monthly pension amount. So makikita nyo dito, andito yung AMSC, di ba? So kung alin yung average monthly salary credit doon sa Formula 1 and 2 na diniscuss ko, yun ang ilalagay dito ni SSS sa computation. Alright? Tapos kung alin dito sa tatlo ang may pinakamataas guys, yun ang magiging monthly pension mo plus the 1,000 pesos additional benefits na kung saan ito yung increase na nilagay sa batas guys noong January 2017 para sa ating mga pensioners. Okay po, sa mga nag-questions, lalo na dyan sa ating mga OFW guys, sana na-explain ko po ng maayos. If you have any questions, just comment below, sasagutin po natin yan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.